Ito ang bagong update para sa mga lalabas sa Pilipinas. Ito na ang e-travel ng ating immigration. So, ang gagawin natin ay e-travel para sa mga departure or leaving the Philippines. So, kailangang mag-register within 72 hours prior to your departure from the Philippines. Sa travel registration window, naka-default na to na for me, current user, by air. Piliin mo lang ang for other kapag family member ang gagawan mo ng e-travel departure. Hindi kailangang mag-open ng kani-kanilang mga account ang mga family member. Isang account lang pwede nang gumawa ng e-travel. Ang e-travel ay nasa egov.ph na application na din, naka-incorporate na din. So, piliin natin ang departure dahil tayo'y aalis ng Pilipinas, leaving the Philippines. Noong gumawa tayo ng e-travel na arrival to the Philippines, pinili natin noon ang purpose of travel na OFW. Kaya ngayon na departure naman ang gagawin natin, naka-default na ang purpose of travel natin ay OFW at nakalagay na din dyan ang ating UEC, Overseas Employment Certificate Valid Exit Clearance. Traveler type, aircraft passenger. Tapos ilagay natin dyan ang ating flight information, name of airlines, flight number, at ang origin of our flight. So ilagay natin China Southern Airlines dahil ito ang sinakyan ko. Flight number na ZZ3092, Airport of Origin, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Date of departure, noon lang August 14, 2025 at meron akong transit connecting flight. Kaya bagong-bago pa itong nangyari, bago-bago pa itong departure na e-travel application. Country of transit, China at ang airport of transit, Guangzhou International Airport. Date of transit noon din August 14, 2025 at ang country of destination ko ay UAE. Airport of destination, Dubai International Airport. Date of arrival noon ding August 14, 2025 at ang destination address sa Abu Dhabi. Currency declaration. Kung meron kang dalang pera na mahigit 50,000 pesos, kailangan mong i-declare. O kaya naman 10,000 US dollars na mahigit converted to its foreign currency. Kapag meron kang perang ganyan, click yes para i-declare mo. Otherwise, no kung wala kang perang ganyang kalakiya. Then, pirmahan sa mga nakaregister na sa eGov application kung saan na-verified na ang iyong account, andun na din ang pirma mo at hindi mo na kailangang pirmahan ang portion na ito sa declaration signature. Click ang Add Family Member kung meron kang idadagdag na family member na magta-travel na kasama mo. Then, click Next. Ito ang confirmation question, answerable by yes or no na nagko-confirm na wala ka ba talagang kasamang aalis ng bansa. Click yes kung wala at no naman kung nakalimutan lang idagdag ang iyong companion. Pagkatapos niyan, meron ng declaration signature. Pwede mo nang i-click ang submit o kaya i-review ang mga previous windows. Magge-generate ito ng QR code at ipapadala din nila sa iyong registered email address. Ito ang bagong update, hindi na kailangang i-present ang iyong QR code dahil automatic na magpapakita sa mga immigration officer ang iyong e-travel declaration. Ang update ay nasa QR code presentation lang sa immigration officer, hindi ang paggawa ng e-travel. Ang e-travel ay requirement pag aalis ng bansa o kaya pagpupunta ng bansang Pilipinas.